Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suwa sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, kung tayo ay magkakasala, sapagkat makasalanan tayo, magkakasala tayo sa ating Diyos, una at higit sa lahat, at magkakasala tayo sa ating kapwa. Ang ating pagkakasala sa kapwa, pagkakasala din natin laban sa Diyos. At dahil nga sa tayo ay makasalanan, kailangan natin ang humingi ng kapatawaran. At tayo hingi ng kapatawaran. Natural sa ating Panginoon. Malimit ka sa ating buhay na ito, nakagawa tayo ng kasalanan sa kapwa, nahihiya tayo, hihingi ng kapatawaran. Ilapit natin ito sa Diyos. Kaya nga mayroon tayong mga pari. Yan ay sa pananampalatayang Katoliko na maari natin ihingi ng kapatawaran sa isang pari ang ating mga kasalanan, at ang pari na ang bahalang ipanalangin tayo sa Panginoon upang tayo ay mapapatawad. Yan ang ating pananampalatayang Katoliko. Kasi mayroong mga pananampalataya na kailangan umanong direkta sa Panginoon ang ating paghingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Kaya nga sa ating gobyerno, halimbawa dito sa local level ng ating gobyerno, halimbawa sa tanggapan ng alkalde, sa tanggapan ng mayor, kung may kailangan tayo sa mayor at hindi tayo makadirekta sa mayor, nahihiya tayo, hindi tayo malakas kay mayor, hindi tayo kilala ni mayor, so hindi tayo pupunta kay mayor. Saan tayo pupunta? Sa kanyang clerk, sa kanyang sekretarya, sa kanyang sekretaryo, sa kanyang administrador. Doon tayo hihingi ng pabor sa mayor na nais nating makuha sa mayor. Ganon din sa presidente. May mga senador, may mga congressman, may mga cabinet secretary na ating pagdaanan upang makarating tayo sa presidente. Makarating ang ating hinain sa presidente. Ganon din ang ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Kailangan natin ang kinatawan. Kaya sa simbahang Katoliko, sa turong Katoliko, nandyan yung mga pari, nandyan yung mga santo at mga santa, nandyan yung iba pang mga pinapaniwalaan natin malapit sa Diyos. At kailangan natin ang mga ito. Hindi tayo nagdarasal sa mga larawan, sa mga imahin, sa mga estatwa, o kung ano-ano. Nanalangin tayo direkta sa Diyos na idinaan natin sa isang nilikha na alam natin, na naniwala tayo na malapit sa Diyos. Kaya, Mama Mary, ipanalangin mo ako. Hindi natin sinasabing, Mama Mary, nanalangin ako sa iyo. Hindi yan. Mama Mary, pray for me. St. Titus Brandsma, pray for me. St. Paul the Apostle, pray for me. Hindi natin sinasabing, I am praying for you. Nanalangin ako sa iyo, lumulod ako sa iyo. Hindi. Mali ang interpretasyon ng mga ayaw manalangin sa mga delegado ng Diyos. Ang Diyos parang presidente yan. Hindi tayo basta-basta makakarating sa Diyos. Kailangan natin ang isang senador sa langit, Mario San Pedro.
o isang sticker sa langit na maaring si Virgin Maria. Yan ang konsepto ng ating panalangin. At alam natin na ang Diyos mapagpapatawad. Ngayon, tayong tao, makasalanan tayo. Magkakasala tayo sa kapwa. Ngunit ang ating kapwa ay tao rin tulad natin, magkakasala sa atin. Kaya kung pupunta tayo sa Diyos at sasabihin natin, Lord, patawarin mo ko sa aking mga pagkakasala. Samantalang kung ang ating kapwa nalalapit sa atin at sasabihin, kaigay, sorry ha, nagkakasala ko. Yes, pasensya na, hindi natin mapapatawad. Kaya sa panalangin itinuro ng ating Panginoon, ang panalangin sa Panginoon o ang the Lord's Prayer na karaniwan ng tinatawag nating Ama namin, nanalangin tayo na papatawarin tayo sa ating pagkakasala para ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. Kaya kung hindi tayo marunong magpapatawad, huwag na tayong humingi ng kapatawaran. Hindi tayo pakikinggan ni Lord. Mapagpapatawad ang Panginoon. Kaya bago tayo humingi ng kapatawaran kay Lord, titiyakin din natin na tayo ay nagpapatawad sa nagkakasala sa atin. Ama namin, patawarin mo kami sa aming pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya kung may kayabangan tayo, hindi natin mapapatawad ang nagkakasala sa atin. Marahil may mga pagkakataon na parang mahirapan tayong magpapatawad. Sapagkat minsan may isang nagkakasala sa atin. Halimbawa, kaibigan natin, niloloko tayo, humingi ng kapatawaran, pinapatawad natin. Inuulit, humingi ng kapatawaran, pinapatawad ulit. Paulit-ulit na lang. Sino ba naman ang matutuwa? Ngunit kung ang Diyos, sa paulit-ulit nating pagkakasala, nagpapatawad sa atin, abay, sino ba tayo? Ano ba tayo? Tao lamang tayo. Makasalanan tayo. Kaya nga, maalala natin, nang si Jesus ay nakabayubay sa krus. Ano ang kanyang unang salita sa kanyang isa sa kanyang huling itong wika? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakabayubay si Jesus, tagtad ng sugat ang katawan, umaagos ang kanyang dugo, uhaw na uhaw, pagod na pagod, hirap na hirap. Habang nakabayubay sa krus, mamamatay na, nilalait na, nilapastangan pa ng mga tao, ng mga Hudyo, ng mga sundalo, ng mga religious leader. Pero anong sinasabi ni Jesus? Anong ginagawa ni Jesus? Si Jesus, Diyos, hindi siya nasabing, mga walang hiya kayo dyan. Diyos ako, bakit hindi ako ginaganto? Hindi. Tumingala si Jesus sa langit, tinawag ng Ama at sinabing, patawarin ang mga nagkakasala sapagkat hindi alam ang kanilang mga ginagawa. Ang pagkabait ng Diyos. At sino ba tayo? Sasabihin natin, Diyos yan, kaya niya. Tao lang tayo, makasalanan tayo. Ngunit, ang Diyos mismo ang nagsasabi mo. Magpapatawad kayo at mapapatawad kayo sa inyong mga pagkakasala. Pag hindi kayo magpapatawad sa mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo mapapatawad ng aking Amang nasa langit. Ngayon, kung ang Diyos magpapatawad, sino ba tayo? Tao lamang tayo, makasalanan, ika lamang ng Diyos. Wala kung wala ang Diyos. Ngunit, mayabang, hindi tulad ng Diyos na mapagpatawad, mapagpapakumbaba. Gayahin natin ang ating Panginoon Hesus at isa sa buhay natin ang panalangin. Ama,
patawarin mo kami sa Ama, patawarin mo po kami tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.